Mula sa channel ni Learning Express 101, mga kapatid, magre-reaction video ulit tayo sa kanya. Ito, nakita ko lang, kapag nahanap ng mga alien ang ating mundo, katapusan na natin. Yan ang nakalagay rito sa title, mga kapatid. Alamin natin kung bakit. So wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Marami kang mapupulot na kaalaman. Learning Express 101. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Nung nakarang episode, pinag-usapan natin ang evolution theory ni Charles Darwin. Pinag-usapan natin kung paano ba nangyayari ang proseso ng evolution. Tinalakay din natin ang pamilya ng mga dinosaur na nabubuhay pa rin kasama natin hanggang ngayon. Kung hindi niyo pa napapanood ang video na yun mga ka-LE, panoorin niyo na yan pagkatapos niyo sa video na ito. Pinapangako ko sa inyo na hindi kayo magsisisi. Ngayon naman sa episode na ito, tatalakayin natin ang Kardashev Scale. Ito ay isang sukatan para malaman kung gaano ba ka-advance ang isang sibilisasyon. Pag-uusapan din natin kung bakit naniniwala ang mga scientists na mapanganib ang paghahanap ng alien civilization sa ating kalawakan. Ooh. Ano bang dapat nating katakutan sa mga alien? Naku mga ka-LE, excited na ako sa topic natin ngayon. Kaya naman, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Nakakatakot din kasi mga kapatid. Ang nakakatakot sa mga alien is yung pagiging advanced nila. Imagine nyo mga kapatid, dito pa lang sa ating mundo, may mga bansang masyadong agresibo, gustong manakop ng ibang teritoryo dahil sa kanilang pakinabang. Imagine nyo naman kung may mga ganong alien din na agresibo at gustong manakop ng ibang planeta para sa kanilang kapakinabangan. Advance sila masyado. Katapusan talaga natin kapag nangyari yun, no? Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Ginagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng halo-halo at kape. Halo-halo. At mag-relax dahil tatalakayin na natin ang Kardashev Scale. Kardashev Scale. Tuwing pinagmamasdan nyo ang mga bituin sa kalangitan, ano ang nai-imagine yung mga sekretong nagtatago sa liwanag ng mga ito? Nai-imagine nyo ba na mayroon pang ibang sibilisasyong nabubuhay sa mga bituing inyong nakikita? Nai-imagine nyo ba na mayroong ding mga nilalang sa isang malayong star system ang nakatingin din sa ating mundo at iniisip kung meron bang buhay na naninirahan dito? Sa laki at lawak ng ating universe, sa hindi mabilang na dami ng mga bituin at mga planeta, napakalaki ng tsansa na meron tayong buhay na matatagpuan sa mga liblib na bahagi ng ating kalawakan. Base sa mga bagong pag-aaral, tinatayang nasa 300 million hanggang 40 billion ang planetang katulad ng Earth ang matatagpuan sa ating galaxy, ang Milky Way. Ngayon, dahil bilin-bilin ng planetang kagayang-kagaya ng ating mundo, napakahirap tuloy isipin na nag-iisa lamang tayo sa universe. Well, hindi natin masisisi ang mga ganong isipan mga kapatid kasi talaga namang sobrang dami, no? At kung naniniwala sila sa theory of evolution o dun sa Big Bang Theory mga kapatid na kung saan dahil sa isang pagsabog nagkaroon ng iba't ibang planeta, tapos dito naman sa mundo natin nagkaroon ng isang microorganism at pinagmulan ng living things. Kung nangyari yun dito sa ating mundo, posibleng mangyari din daw yun sa ibang lugar, di ba? So, hindi natin masisisi yun kasi billion-billion ang planeta. Dito pa lang sa Milky Way galaxy, paano pa kaya yung ibang galaxy na mas malaki kaysa sa Milky Way? Walang hanggan ang posibilidad. Posibleng mayroong mga exotic na nilalang ang naninirahan sa iba pang mga planeta
At posible rin na mayroong intelligent life o matatalinong nilalang ang naninirahan sa ilan sa mga planetang ito. Ngayon mga ka-LE, itanong muna natin sa ating mga sarili ang mahalagang tanong. Kung malaki ang tsansa na pinamumugaran ng mga alien civilization ng universe, tingin nyo, tama ba na kontakin at hanapin natin sila? Tingin nyo, magandang idea ba na magpadala tayo ng mga signal sa kanila at ipaalam na tayo ay nandito? Ayon sa mga scientist, ang paghahanap ng alien civilization sa ibang planeta at ibang star system ay nakakatakot at mapanganib. Posible kasi na ang kanilang pagdating ay ang maging hudyat ng ating katapusan. Ngayon mga ka-LE, paano ba nila nasabi ito? Well, kung meron kasing alien civilization na nabubuhay sa ating universe bukod sa atin, hindi natin alam kung ano ang kanilang magiging intensyon at motibo sa ating lahi. Posible kasi na makahanap tayo ng advanced alien civilization na hindi pala kaibigan. Posible na ang ating paghahanap ay mauwi sa planetary war at mawasak ang ating mundo. Ngayon mga ka-LE, kahit ilang beses na tayong binalaan ng mga scientist, patuloy pa rin nating sinesurvey ang kalawakan. Patuloy pa rin tayong nagpapadala ng mga signal sa mga bituin at umaasa na mayroong mga alien civilization na makakarinig at sasagot sa ating mga mensahe. Napakaraming organisasyon na ang gumagawa nito. Isa na riyan ay ang SETI Institute o Search for Extraterrestrial Intelligence na ang tanging trabaho ay ang maghanap ng buhay at matatalinong nilalang sa ating universe. Maraming organisasyon ng katulad ng SETI at bilyong-bilyong dolyar ang nagagastos ng mga gobyerno at mga private sector para sa mga proyektong ito. Yan ang tanda na seryoso ang sangkatauhan na makahanap pa ng iba pang sibilisasyon sa kalawakan. Ngayon mga ka-LE, heto ng magandang tanong. Kung naghahanap tayo ng alien civilization, ano-anong klase ba ng alien civilization ang dapat nating asahan? Sila ba ay mga exotic na nilalang? O sila ay katulad lang din natin? Nakakatuwa yung mga scientists, no? Masyado silang naniniwala sa alien o mga buhay na nakatira sa ibang mundo, sa ibang planeta. Pero hindi sila naniniwala sa Bible kung saan nakasulat naman na may ibang nilalang ang Panginoong Diyos at yun ang mga anghel na naninirahan sa langit. Which is hindi rito sa mundo So pwede na rin natin tawaging alien kasi hindi nga naninirahan dito sa ating mundo Pero ayaw nilang maniwala doon kasi to see is to believe sila Sila ba ay mas advanced sa atin? O mas advanced tayo sa kanila? Paano natin bibigyan ng marka at grado ang kanilang teknolohiya? Anong panukat ang ating gagamitin upang makita kung gaano ka-advance ang teknolohiya ng isang sibilisasyon? Noong 1964, ang Russian scientist na si Nikolai Kardashev ay nakaisip ng mahusay na paraan kung paano natin masusukat ang technological level ng isang sibilisasyon. Ayon kay Kardashev, pwede nating malaman kung gaano ka-technologically advanced ang isang sibilisasyon base sa dami ng enerhiya na kanilang nakukolekta at nakukonsumo. Kapag ang isang sibilisasyon ay sobra ng advance, malaki rin ang dami ng enerhiya na kanilang kakailanganing gamitin upang mapatakbo ang kanilang mga teknolohiya at mapanatiling buhay ang kanilang sibilisasyon. Sa kabilang banda, kapag ang isang sibilisasyon naman ay hindi pa advance o hindi naman kaya patungo pa lang sa pagiging advance, mas maliit ang dami ng enerhiya na kanilang kakailanganing gamitin. Nakabuo si Kardashev ng 3 level ng sibilisasyon, ang Type 1, Type 2, at Type 3 civilization. Pero nitong mga nakaraang siglo, dinagdagan pa ng mga scientists ang 3 level na ito. Kaya naman ngayon, ang level ng mga civilization ay nagsisimula na sa Type 0 patungo sa Type 6. Ngayon mga ka-LE, pag-usapan natin isa-isa ang mga level na ito at tignan na rin natin kung saang level na ba ng technological advancement ang sibilisasyon nating mga tao. Type 0. Type 0. Ang Type 0 Pero at least lagpas na tayo sa kalahati, no? Malapit na rin tayo sa Type 1. Mga 100 years pa daw. 100 to 200 years pa. Civilization ay ang pinaka-primitibo at bagitong sibilisasyon. Ito yung mga sibilisasyon na nagagawang mangolekta ng enerhiya sa kanilang tahanang planeta. Pero hindi nila ito nagagawa sa buo nitong potensyal. Sagana sa enerhiya ang kanilang planeta, pero kakarampot lang ang enerhiya ang kanilang nakukolekta at nagagamit. Ngayon mga ka-LE, ang ating sibilisasyon ay nasa level na ito. Ayon sa ilang mga scientists, noong 1973, tayo ay nasa Type 0.7. Wow. Pero ngayon, posibleng tayo ay nakaangat na sa Type 0.75 civilization. Ngayon mga ka-LE,
Kung tatanungin nyo kung gaano pa katagal ang ating aantayin bago tayo maging type 1 civilization, well, tinatayang kakailanganin pa natin ng 100 hanggang 500 taon bago tayo tuluyang maging type 1 civilization. 500 taon. Type 1. Ngayon mga ka-LE, ano nga ba ang type 1 civilization at ano ang kaya nilang gawin? Well, ang type 1 civilization ay may kakayahang kolektahin at gamitin ang 100% ng enerhiya sa sarili nitong planeta. Ito yung klase ng sibilisasyon na kayang pakinabangan ang lahat ng energy source at energy type sa planeta nito. Imagine niyo mga ka-LE yung sibilisasyon na hindi lang langis at gasolina ang inaasahan. Imagine niyo yung sibilisasyon na gumagamit din ng iba pang energy source gaya ng uling, heat energy, solar energy, wind energy, hydraulic energy, at nuclear energy. Sa madaling salita, walang nasasayang at walang tapon sa mga enerhiya. Ngayon mga ka-LE, heto ng magandang bagay dyan. Kapag narating natin ang type 1, magagawa na rin natin kontrolin ang kabuuan ng ating planeta. Bilang type 1 civilization, magagawa natin kontrolin ang klima at panahon. Makukontrol din natin ang pagsabog ng mga bulkan at mga lindol. Mapipigilan natin ang mga tsunami at magagawa type 2. Type 2. Ngayon, ano naman kaya ang type 2 civilization? Ito yung klase ng sibilisasyon na kayang gamitin ang malaking porsyento ng enerhiya ng solar system nito. Hindi lang ang sarili nilang planeta ang kanilang minimina dahil nangungurekta rin sila ng enerhiya sa iba pang mga celestial bodies gaya ng mga planeta, asteroid, kometa at mga bituin. Ito yung uri ng sibilisasyon na may kakayahang i-harness ang lahat ng enerhiyang nagmumula sa araw. Ngayon mga ka-LE, mahirap isipin na mayroong sibilisasyong makakagawa ng bagay na yan, hindi ba? Sa ngayon, base sa level ng ating teknolohiya, imposible pang ma-harness natin ang lahat ng enerhiyang ibinubuga ng araw. Bukod pa riyan, ang araw at ang iba pang mga bituin ay mga higanting celestial bodies. Sa katunayan, ang araw nga ang pinakamalaking bagay sa ating solar system. Sa sobrang laki ng araw, magkakasya sa loob nito ang 1.3 million na Earth. Grabe. Ngayon mga ka-LE, kung ang araw ang pinakamalaking bagay sa ating solar system, paano naman kaya natin magagawang i-harness ang enerhiyang nagmumula rito para tayo ay maging type 2 civilization? Well, magagawa natin i-harness ang enerhiya ng araw sa pamamagitan ng teknolohiya na kung tawagin ay Dyson Sphere. Ito ay isang theoretical megastructure na kayang balutin ang kabuuan ng araw. Para bang ito ay isang higanting shell kung saan ikukulong natin ang araw upang makuha natin ang lahat ng enerhiyang ibinubuga nito. Ang konseptong yan ay nagmula sa physicist at mathematician na si Freeman Dyson. Ngayon mga ka-LE, napakaganda ng teoryang ito. Imagine ninyo, nakagawa ang sangkatauhan ng isang higanting hollow na sphere at nasa sentro ng sphere na ito ang araw. At ang megastructure na ito ay pwede nating tirahan habang kinukuha nito ang enerhiyang nagmumula sa araw. Pero sa ngayon yan ay parang sa mga pelikula, no, sa mga cartoon, mga ganun lang, imahinasyon ng tao mga kapatid. Dahil alam naman natin 1.3 billion o million Earth ang kailangan, ang laki ng ating araw, no? Tapos paano natin babalutin ng ganyan yan? Sobrang napakalaki. 'Di ba? Sobrang napakalaki mga tol. Kung yung type 1 civilization aabutin pa tayo ng 500 years, 'di ba? O 500 million years ba? O 500 years bago maabot. Imagine mo naman paano pa natin maaabot yung type 2, 'di ba? Grabe, no? Ang ganda imaginein, unfortunately hindi na natin naaabutin lahat. Meron na tayong bagong lugar na pwedeng tirahan. Meron pa tayong unlimited source ng energy. Ngayon mga ka-LE, kung susubukan ng sangkatauhan na gumawa ng Dyson Sphere, marami tayong challenges na kakaharapin. Bukod kasi sa mababa pa ang ating kaalaman sa science at technology para malikha ang bagay na ito, hindi rin sasapat ang lahat ng bagay sa solar system upang makabuo tayo ng estrukturang kayang balutin ng araw. Sa madaling salita, wala tayong pagkukuhaan ng mga materyales. Ngayon mga ka-LE, ito nang interesante dyan. Naniniwala ang maraming scientists na mayroong Dyson Sphere na nag-i-exist sa ibang star. Ang bituing tinatawag na Tabby Star ay pinaniniwala ang pinalilibutan ng isang higanting struktura na nahahawig sa isang Dyson Sphere. Ito ay dahil sa kakaibang pagkurap ng liwanag na ibinubuga ng bituing ito.
Naisip ng mga scientists na posibleng may isang alien megastructure ang nakapalibot sa Tabi Star, kaya hindi consistent ang kanyang liwanag. Ngayon mga ka-LE, kung meron mong matatalinong nilalang na nabubuhay sa isa sa mga planetang nag-orbit sa Tabi Star at nagawa nilang magtayo ng isang Dyson Sphere, ibig sabihin lang nito ay mas advanced sila kaysa sa atin. Malamang. Ngayon, seryoso ang palagay ng mga eksperto sa teoryang ito. Sa katunayan, sinusubukan ng gamitin ng mga scientists ang Infrared Space Observatory Satellite o ISO upang makahanap tayo ng mga Dyson Sphere sa iba pang mga bituin. Ngayon mga ka-LE, kung gusto natin makahanap ng Type 2 civilization sa ibang star system, paniguradong may hirapan tayo. Pinaniniwalaan kasi na ang mga ganitong ka-advanced na sibilisasyon ay tinatago ang kanilang presensya at umiiwas sila sa outside contact. Ngayon, kung nagtataka kayo kung bakit kailangang magtago ng mga Type 2 civilization, well, tandaan natin na hindi sila ang pinaka-advanced na sibilisasyon. Meron pang Huwag Type natin 3. kakalimutan na meron pang Type 3 civilization. Grabe na yun. Ngayon, dito na lalong magiging interesante ang ating usapan. Type 3. Ang Type 3 civilization ay ang klase ng sibilisasyon na kayang kontrolin at sakupin ang isang galaxy. Wow. Kaya nilang sakupin ang napakaraming solar system. Kaya nilang i-harness at gamitin ang enerhiya ng lahat ng bituin sa kanilang galaxy. Kaya nilang wasakin ang mga planeta at kaya rin nilang baguhin ang posisyon at orbit ng mga ito. Kaya nilang pagsanibin at pasabugin ang mga bituin. Kaya nilang kontrolin ang mga black holes na umaaligid sa kanilang paligid at kaya rin nilang makapag-travel na halos kasing bilis ng liwanag. Ngayon mga ka-LE, para maging Type 3 civilization, kakailanganin natin ng malaki at walang hanggang supply ng energy. Kakailanganin nating makagawa ng milyong-milyong Dyson Sphere upang ma-harness natin ang enerhiya ng milyong-milyong bituin. Malamang kung yung mga travel speed nito mas mabilis pa ng milyong ulit sa liwanag. Kasi ayon nga sa pag-aaral, no, kung alalakbayin natin yung ibang galaxy, mga kapatid, o yung ibang bituin, ibang mundo, sa bilis ng liwanag o kasing bilis ng liwanag, aabutin pa rin ng million years bago marating. Lalong-lalo na yung mga million light years away. Aabutin pa ng million years bago marating sing bilis ng liwanag. So dapat eto, kung kaya nilang puntahan yung mga million light years away mula sa kanila, dapat mas mabilis pa sa liwanag yung kaya nilang lakbayin. Actually, parang teleporting na yung bilis nila, para kay San Goku na, nagte-teleport na sila. Ganun na sila dapat kabilis, mga tol. No, talagang para marating na nila yon. Sa Milky Way Galaxy. Ngayon mga ka-LE, naniniwala ang mga scientists na kung mayroong mga Type 3 civilization na gumagala sa ating universe o sa mga kalapit nating galaxy, malaki ang chance na pinagmamasdan at inoobserbahan na nila tayo. At nag-aantay lang sila na ma-realize natin na nandyan sila at nakatingin. Ngayon mga ka-LE, hindi pa dyan nagtatapos ang ating usapan. Bago natin ituloy ang ating talakayan, balikan muna natin ang mga type ng sibilisasyon na napag-usapan natin kanina. Ang Type 1 civilization ay ang planetary master. Sila ay may kakayahang kontrolin ang kanilang planeta. Ang Type 2 civilization ay stellar master. Sila ay may kakayahang i-harness ang enerhiya ng kanilang star. Ang Type 3 civilization ay galactic civilization. Sila ay may kakayahang kontrolin ang buong galaxy. Ngayon mga ka-LE, si Kardashev ay huminto na sa tatlong type na ito. Naniniwala kasi siya na imposibleng merong sibilisasyong magagawang makalampas sa Type 3 civilization. Meron. Merong sibilisasyon na magagawang makalampas sa Type 3 civilization. Yun yung civilization ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Siya nga gumawa ng lahat ng bagay na nakikita natin, di ba? Siya nga gumawa ng universe, eh. Di ba? So lagpas-lagpasan pa. Kaso huminto na si Kardashev dun sa Type 3, eh. Kung iisipin nyo kung hanggang anong type ng sibilisasyon kaya ang kaya nating abutin, well, naniniwala ang mga scientists na hanggang Type 1 civilization lamang ang magagawa nating abutin. At maswerte na tayo kung marating man natin ang Type 2 civilization. Ngayon mga ka-LE, bakit ba ganito? Well, kaya malabo na marating natin ang tindi ng patindi ang lakas ng ating mga armas. At patindi rin ng patindi ang galit ng malalakas na bansa sa isa't isa. Dahil dito,
Hindi imposibleng mawasak ng sangkatauhan ng Earth gamit ang ating mga nuclear weapon. Bukod pa riyan, pwede rin tayong salpukin ng isang asteroid Tama. at magaya tayo sa mga dinosaur. At syempre, nariyan din ang katotohanan na ang ating araw ay mas umiinit, mas nagliliwanag, at mas lumalaki habang lumilipas ang panahon. Darating ang oras na lalamunin na ng araw ang Earth at wala tayong magagawa upang pigilan ito. Sa madaling salita mga ka-LE, Dagdag pa talaga sila. Type 4. Ang Type 4 civilization ay ang klase ng sibilisasyon na kayang kontrolin ang enerhiya ng observable universe nito. Ngayon mga ka-LE, para ma-imagine natin kung gaano ito kalaki, ang tawag natin sa galaxy ay ang koleksyon ng mga gas, mga planets at mga stars. Ang tinatawag naman natin na universe ay ang koleksyon ng mga galaxy. Type 5. Ngayon mga ka-LE, ang sumunod sa Type 4 ay ang Type 5 civilization. Ito naman yung klase ng sibilisasyon kung saan ang mga nilalang ay may kakayahang maglakbay sa iba't ibang dimensyon at multiverse. At naniniwalaan din na ang mga nilalang mula sa mga sibilisasyong ito ay may kakayahang mag-time travel. Type 6. Ngayon mga ka-LE, ang pinakahuli sa mga yan ay ang Type 6 civilization. Ito naman yung klase ng sibilisasyon na may kakayahang lumikha ng mga universe at multiverse. Sinasabi rin na kaya nilang manipulahin ang oras, baguhin ang realidad at ang nakaraan at ang hinaharap. Pinaniniwalaan din ng mga eksperto na kung merong mang Diyos na lumikha ng ating universe, malamang sila ay nagmula sa Type 6 civilization. Ngayon mga ka-LE, kapag may nilalang mula sa Type 3, Type 4, Type 5, at Type 6 civilization ang humarap o nagpakita sa atin, may isip natin na sila ay may supernatural na kapangyarihan dahil sa sobra nilang advance. Panigurado na sila ay magmimistulang mga Diyos sa ating paningin. Ngayon mga ka-LE, kailangan nating mag-ingat kung gusto talaga nating makahanap ng alien civilization. Mas maganda kung mas advanced tayo sa alien civilization na ating makikita. Bukod pa riyan, kailangan din nating masagot ang tanong, mabubuti ba sila o hindi? Palakaibigan ba sila o hindi? Ayon sa mga eksperto, hindi naman kailangan maging masama ang mga alien para sila ay maging banta sa sangkatauhan. Sa katunayan, baka nga sa sobrang advance nila, hindi na sila magpakapagod na intindihin o pansinin tayo. Baka nga hindi nila maisip na tayo ang superior being sa mundong ito. Posible rin na isipin nila na tayo ay masyado pang primitibo. Ngayon mga ka-LE, kung meron mang alien civilization na makakatuklas sa Earth, malaki ang tsansa na sila ay nasa Type 2 o Type 3 civilization na. At kung sila ay pupunta sa ating solar system, hindi tayo nakakasiguro na kapayapaan at pagkakaibigan ang kanilang dala. Siyempre kung nasa Type 2 civilization na sila, matagal na nila tayo na-discover. Sobra na yung Type 2 di ba? Totoo lang, walang kasiguruduhan na magiging interesado ba sila sa pakikipagkaibigan sa atin. Pero sigurado tayo na magiging interesado sila sa resources at enerhiya ng ating solar system. Yan ang dahilan kung bakit maraming scientists gaya ni Stephen Hawking ang nagbibigay ng babala na mapanganib ang paghahanap ng alien civilization sa kalawakan. Dalawang posibilidad lang kasi ang pwedeng mangyari kung sakaling may alien civilization na kumontak sa atin. Una, posibleng ang kanilang pagdating ay maging maganda para sa atin. Pwede nila tayong turuan ng mga panibagong kaalaman na magbibigay daan upang mag-improve ang ating buhay at tulungan nila tayo na maging Type 2 civilization. Pero sa kabilang banda, posible rin na ang kanilang pagdating ay ang maging mitya ng ating katapusan. Pwede nilang angkinin o kunin ang ating araw. Posible rin na mawasak nila ang ating mundo nang hindi iniintindi na nandirito tayo o hindi naman kaya maaari nila tayong sakupin at gawin tayong mga alipin. Inuulit ko mga ka-LE, hindi naman kailangan na maging masama ang mga alien para magawa nila ito. Parang kagaya lang yan ng pagpuputol natin ng mga puno upang makagawa tayo ng bahay o mesa. Hindi naman tayo masama kapag ginagawa natin yun. Pinuputol lang natin ang mga puno upang gamitin ito sa ating mga pangangailangan. At hindi natin iniisip yung mga hayop na nakatira sa punong yun. Dahil hindi pa sila dumarating,
wala tayong paraan para malaman kung ano ba talaga ang posibleng mangyari kung sakaling tayo ay makaengkwentro ng alien civilization. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay makinig sa kalawakan at magantay. Umasa na lang tayo na sila ay mabubuting Diyos at hayaan nila tayong mabuhay sa maliit nating planeta. Kung hindi tuluyang mawasak ang ating sibilisasyon sa hinaharap, tingin nyo, makakausad kaya tayo sa Type 1 o Type 2 civilization? Napakaastig ng idea na ang sangkatauhan ay magiging Type 1 civilization sa hinaharap. Imagine niyo na lang yung mga apo natin sa tuhod na namumuhay sa mundo na walang banta ng kahit anong sakuna. Paniguradong magiging mas masaya ang pamumuhay natin sa mundo kung walang baha, bagyo, lindol at mga sumasabog na bulkan. Magiging mas maganda pa ang Pilipinas dahil yan ang mga sakunang madalas bumabayo sa ating bansa. Kahit pa hindi natin maabot ang Type 3 civilization, astig pa din naman ang idea na tayo ay makakatungtong sa Type 2. Imagine niyo na lang yung klase ng pamumuhay na pwede nating bisitahin ng ibang planeta dahil merong mga taong nabubuhay sa ibang mundo. Imagine niyo na lang na pwede tayong magbakasyon sa buwan o sa Mars. O hindi naman kaya makikipag-video call tayo sa mga kamag-anak natin na nakatira sa Jupiter. Hindi ba napaka-astig na magawa ng sangkatauhan ng mga bagay na yan? Kaya mahalin natin ang siyensya at matuto tayong magkaisa dahil ang mga yan lang ang paraan upang makausad ang ating sibilisasyon sa maganda nitong umaga. At ayan ang Alright mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dito sa Kardashev? No, Kardashev scale mga kapatid, Type 1. Actually mga tol, no, napakaganda naman talagang idea. Napakagandang kumbaga imagination, 'di ba? Magkaroon tayo ng Type 1. Kumbaga, nakokontrol mo na 'yung mga kalamidad, no? Wala nang bagyo, wala nang lindol, wala nang pagputok ng mga bulkan. Kaso syempre mga kapatid, imagine mo no, hindi mo rin naman aabutan 'yon dahil sabi nga nila 100 to 500 years pa daw, 'di ba? At kung pagbabase, eto kasi pure science to mga kapatid Pero kung pagbabasehan naman natin ang banal na kasulatan para sa lahat naman ng naniniwala sa banal na kasulatan, nakalagay naman doon isang mundo ay papunta na sa kanyang kawakasan, 'di ba? Binigyan na tayo dyan ng warning, binigyan na tayo dyan ng babala. Magkakagulo ang bansa laban sa bansa, titindig ang kaharian laban sa kaharian, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang lugar, di ba? Yun ang nakasulat Lahat yun ay kailangan daw maganap, ngunit hindi pa yun ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang kaharian laban sa kaharian, di ba? Sabing ganon. Tapos at darating ng wakas, bababa rito at sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, yun na ang kawakasan. So, ibig sabihin, sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, mga kapatid, yun na yung kawakasan ng ating daigdig. Wala na yung sinabing darating pa tayo sa Type 1 na ganyan, uunlad palalo, no? Wala nang ganon. Yun ay base naman sa Bible. Siyempre, dun sa mga hindi naniniwala sa Bible at naniniwala sa siyensya, eto yung kanilang mga kapatid, eto naman yung kanilang kumbaga, siyensya ang kanilang Bible. Tapos sa mga naniniwala naman sa Bible, eto naman yun, no? So magkakaibang paniniwala yon. Pero kung kayo tatanungin ko mga kapatid, kayo ba ay naniniwala sa sinasabi ng siyensya o kayo ay naniniwala sa sinasabi ng Bible? Comment down below. Di naman masama siguro mag-imagination, no? Mag-imagine lang, no? Na napakagandang idea kung mararating naman natin talaga yung Type 1. Well, anyway, nasa sa inyo pa rin yan mga kapatid. Comment down below at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Alright, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka pag may bago tayong video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobal D. Peace out!